الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha. Nawang pagpapala ng Allah Jalla wa'ala ay pas kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ngayon dito, alhamdulillah, sa Saudi Arabia, ika-25 ng Disyembre, at tayo magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay, alhamdulillah, nakagising ng umaga at naipagpatuloy natin ang ating gawain bilang pagsamba sa Allah Jalla wa'ala at bilang pagpapanatili sa kaisahan ng ating dakilang tagapaglikha sa ating pagsamba. Samantala, ang ibang mga nasyon, nakakalungkot na ito ay ka-Disyembre ng 25 at ito ay, ang ilan ay may prinsipyo ng pagtatambal sa dakilang tagapaglikha. Higit sa lahat na ang kanilang ipinagdidiriwang ay ang Pasko na kung saan ang pagsilang ng Panginoong Diyos ayon sa kanilang prinsipyo. Alhamdulillah, tayong mga manampalataya ay napatnubay ng Allah Jalla wa'ala na tayo ay nananatili sa tuwid na pagkilala at pagsamba sa dakilang tagapaglikha na wala siyang anak at hindi siya nagkakaanak at siya'y walang kalintulad. Itong napakahalaga sa ating buhay dahil hindi ito mababayaran ng anumang kayamanan na tayo ay nanatili sa mensahe ng lahat ng mga propeta, higit sa lahat sa pinakaprinsipyo ng tauhid, ang kaisahan ng ating dakilang tagapaglikha. Noong nakarang linggo, ang ating paksa ay ika-19 ng Hadith an-Nawawi at ito ay payo ng propeta alayhi salatu wassalam na kapag tayo ay humingi ng tulong, humingi tayo ng tulong sa Allah, kapag tayo tatawag at tatawag tayo sa Allah Jalla wa'ala. At ating napag-usapan sa hadith na yaon na kahit anuman ang gagawin ng sanlibutan, mag-ipon-ipon man silang lahat upang gagawa ng kabutihan sa atin, ito ay hindi darating sa atin maliban na lamang kung anong naitala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang panig, kung anuman ang gagawin nila, na sila'y mag-iipon-ipon ang buong lakas ng ibabaw ng mundo, at sila'y gagawa ng kasamaan ay hindi mangyayari maliban na lamang sa kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Sa dahilan na iangat na ang panulat at buo na ang kapalaran ng tao. Ang nasa atin mga kapatid ay dapat natin ipagpapatuloy ang matibay na paniniwala sa kaisa ng Allah Jalla wa'ala sa anumang pagkakataon, sa anumang katayuan ng buhay natin, na siya lamang ang sambahin natin at ito ay ang liwanag na ang tagumpay insyaAllah ay matatamo natin sa kabilang buhay sa awat habag ng ating dakilang tagapaglikha. Ngayon dito, sa gabing ito biidnillahi ta'ala ay dadako tayo sa sinasabi nating bahagi ng hadith na ika-20 ng hadith ni Imam Nawawi na ito ay pinamagatan ng ating mga ulama na ang hiya ay bahagi ng pananampalataya. Ang tinutukoy sa hadith na ito ay ang haya at ito ang ating tatalakayin dahil ito ay bahagi ng pananampalatayang Islam. Sa dahilan ng Islam, sa nasabi ng Sugo alayhi salatu wasalam sa kahulugan nito, ang Islam o ang pinaka-iman ay nahati na nagkakaroon ng 60 to 70 na division ng iman. Ang pinakamataas po rito ay ang qaulul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang pinakamataas ay ang pagwika at ang pagkakaroon ng iman na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah Jalla wa'ala at ang pagkapropeta ni Muhammad alayhi salatu wasalam. At ang sinasabi nating maging pagkuha mo ng mga nakakasagabal sa daanan ng tao ay uri ng iman. At sa huling bahagi na nasabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, al-haya min syu'batil iman. Ang haya ay bahagi ng iman. Kaya dahil dito ating tatalakayin ang ika-20 na hadith na ito at dito nating bibigyan ng pahalaga ang kahulugan na sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam. Ito inulat an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nabuwwa al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Kaya nasabi ng Sugo alayhi salatu wasalam ayon sa hadith na ito, walhamdulillah na ito ay inulat ni mula kay Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu na sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, katotohanan kasama sa mga inabutan ng tao, mga naunang salinlahin ang mga tao,
tungkol sa katuruan ng mga naunang propeta ay ang kasabihang, kung hindi ka mahihiya, gawin mo ang gusto mo. Ito'y naiulat ni Imam Bukhari at ito ang kahalagahan ng hadith na ating tatalakayin at ang mga kabutihan ng hadith na ito upang sa gayon ay makuha natin at ating maisabuhay ang katuruan ng Islam. Kaya dahil dito, ang hadith ay naghihimok sa bawat mananampalataya na niwala sa Allah Jalla wa'ala at kay Muhammad alayhi salatu wasalam at sa arang paghukom na sila ay magtataglay ng haya. Malapit ang kahulugan ng haya sa sinasabi nating Tagalog na hiya. Pagkamahiin at ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Ito ang ating tatalakayin na hadith upang sa gayon ay ating maunawaan kung ano ang kahalagahan ng haya sa pananampalatayang Islam. Kaya sadyang maliwanag na ang haya ay bahagi ng pananampalatayang Islam sa dahilan na kapag ang tao ay hindi nagkakaroon ng ganitong katangian o nagtataglay ng ganitong katangian, ay maaring gagawa siya ng kung ano na lamang ang kanyang nagugustuhan ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang makuha natin sa hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, ang hinggil sa mga kasabihan ng mga naunang nasyon na maaaring manatili hanggang sa panahon natin. At ito nga ang katibayan na mula sa sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, katotohanan kasama sa mga inabutan ng tao, bawat salinlahi, tungkol sa katuruan ng mga naunang propeta. Ito'y sadyang maliwanag na ang mga naunang tao ay nagbibigayan ng pagpapayuhan sa bawat isa't isa at nandito ang kanilang mga kaalaman na palipat-lipat sa iba't ibang nasyon hanggang sa dumating sa atin, hanggang sa naipahliwanag at naipahayag ng Sugo alayhi salatu wasalam. Kaya ang sinasabi nating salita na ito ng Sugo alayhi salatu wasalam ay magbibigay ng liwanag sa atin na ang banal na Quran at ang Sunnah ay nagbibigay ng mga kaalaman ng mga payo ng mga naunang sugo. Halimbawa na lamang sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran. Kagaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Napakaganda ng sinabi ng Allah Jalla wa'ala na subalit higit ninyong pinili ang buhay sa mundo. Ito'y paalala sa mga nauna at sa atin sa ngayon na may mga tao na ang kanilang pinili ay ang buhay sa mundo. Bagamat ang kabilang buhay ay higit na mabuti at nagtatagal. Kaya kung ihambing ang buhay sa mundo at kabilang buhay ay para bang isang iglap lamang o isang kislap lamang ang nangyayari. O baka isang paghinga lamang po natin na sadyang napakaiksik. Samantala ang kabilang buhay ay sadyang napakahaba. At ang kabutihan at kagandahan ng kabilang buhay na nihanda sa mga mananampalataya ay kasintulad ng naiwan na tubig sa karagatan kaysa sa kaligayahan sa mundo na kung saan ito'y kasintulad ng isang karayom na naglagay ka sa karagatan at ito lamang ang kaligayahan sa mundo. Samantala ang kabilang buhay ay naiwang karagatan na ihanda ng Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito katotohanan, ito ay nakatala sa mga naunang banal na kasulatan. Sa kasulatan ni na Ibrahim, ni Abraham alayhi salatu wasalam at ni Musa. Kaya ito'y sadyang napakaliwanag na ang mga naunang sugo, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga historya na nagdudulot ng aral ay ating napapakinabangan. Hanggat ito'y nabigyan ng pagpapahalaga sa banal na Quran na ang kanilang mga kwento ay nandyan pa at naiwan bilang aral sa isang mananampalataya. Sa hadith, napakarami ang patunay ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Halimbawa, ang pagsasalaysay ukol sa angkan ng Israelita, ang mga Israelites tungkol sa kanilang pamumuhay, ang hatol sa anumang salaysay o kapahayagan ukol sa mga naunang nasyon ay nahahati sa tatlo. So kaya kung ano yung mga nadidinig natin, nakukuha natin sa mga naunang propeta, o sa naunang mga grupo ng tao, maging nadinig natin, nabasa natin, maliban sa Quran at Sunnah, dahil ang Quran at Sunnah, sila yung nagbibigay ng katotohanan, nagpatutuo kung ito ba ay merong katotohanan o ito ba ay dapat nating talikuran.
Kaya ang mga salaysay ng mga unang nasyon ay nahati sa tatlo, at ang una, anumang pinagtibay ng relihiyong Islam na nandun sa banal na Quran na ito ay totoo, ang hatol nito ay tama at katanggap-tanggap tulad sa nabanggit sa hadith. Laman natin sa hadith na ito na yung kapag wala kang hiya ay magsasabi ka o magsasalita ka na kung ano na lamang ang gusto natin. Samantala, alhamdulillah, ang Islam ay nagbibigay ng aral na ito ay binibigyan tayo ng alituntunin sa sinasabi nating pananahimik o pananalita. At alam na natin, nakuha na natin na kapag tayo magsasalita ng mabuti, ay sadyang napakainam kaysa tayo'y mananahimik ayon sa mga panukala ng ating mga ulama. Sa dahilan ng pagsasalita ng mabuti ay maraming tao ang magkakaroon ng benepisyo po rito. Ang pangalawa, anumang pinagtibay ng relihiyong Islam na ito'y kasinungalingan o bulaan na walang katotohanan, ang hatol nito ay hindi tama at dapat pabulaanan. Kaya halimbawa, ang ilan sa mga nakasalaysay sa mga lumang tipan o bagong tipan ng ibang aklat, ang kagaya na lamang sa ilalarawan na buhay ng mga propeta, na ito ay kasinungalingan at walang katotohanan. Dahil sa ibang mga revelasyon o halimbawa sa Biblia na lamang, na nakasulat na ang mga propeta ay katulad kay David alayhi salatu wasalam, ay umakyat sa kanyang turi at nakita ang isang si Bathsheba. At hindi ito gawain ng isang taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang paratang dahil si propeta David alayhi salatu wasalam, si Dawud, ay natalo niya si Gulayat dahil sa kanyang pagtitiis at kanyang pagiging totoo sa kanyang dakilang tagapaglikha. Ang pag-inom ng alak ni Prophet Lut alayhi salatu wasalam, maging sa Biblia halimbawa, at nakipagtalik siya sa kanyang anak, sa panganay at bunso, ito ay karumal-dumal na gawain. Ito ay sumasalungat sa pinakadiwa ng banal na Quran at sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam, sa dahilan ang mga propeta sila ay kinikilalang mga larawan at sila yaong nagsasabuhay ng kanilang mga katuruan at ipinahayag sa sangkatauhan. Paano gagawin ng mga propetang ito? Kaya dahil dito, ang mga bagay na yaon kapag pinagsisinungalingan ng Quran dahil hindi totoo, dahil ito'y salungat sa katangian ng mga taong pinili ng ating dakilang tagapaglikha. Pangatlo, anumang salaysay na hindi pinagsisinungalingan ng Islam at hindi naman pinagtibay na ito ay tama. Halimbawa, ang kwento ukol sa naunang nasyon na mapupulutan ng aral. May mga nasyon na kung saan sila ay may aral sa naunang mga tao na ating nababasa halimbawa. At kapag ito, ang hatol nito ay papaniwalaan natin o hindi natin paniniwalaan at hindi rin natin pagsisinungalingan. Ito yung hukom ng ating mga ulama na kung anuman ang dumating sa sinasabi nating kwento tungkol sa Israel, tungkol kay Jacob, kay Yaqub alayhi salam, ay hindi natin pagsisinungalingan at hindi rin natin kaagad-agad na paniwalaan. Ngunit ipinahintulutan ito na ikwento, isalaysay, bilang pagbibigay aral o babala sa tao. Kagaya ng ilang nabanggit ng mga scholar tungkol sa tribu ng Israel. May mga kwento ang propeta alayhi salatu wasalam tungkol halimbawa kay Musa at sa kanyang mga tagasunod. May mga kwento mula sa tribu o sa taong gumagawa ng pagsamba sa Allah Jalla wa Ala, kay Juraj, kung saan ito ay nasabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ito ay sa tribu ng Israel. Halimbawa may 3 tao na sila'y pumasok sa kuweba at natabunan sila ng bato sa labas at nag-iisip sila kung anong magagawa nilang kabutihan na sila'y makakalabas. Inisip nila ang mga kabutihan na ginawa nila alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kwento ng mga naunang tao na ito, ang banal na Quran o ang hadith, siya ang magbibigay ng hatol po rito. Kapag ito ay nasabi ng propeta alayhi salatu wasalam, na ito ay nabanggit niya, na ito ay hadith ng propeta alayhi salatu wasalam, ay ating paniwalaan. Pangalawang aral na makukuha natin sa hadith na ito ng propeta alayhi salatu wasalam, dalawang kahalagahan na hindi ka nais-nais maging mahiya ang tao. Ang tinutukoy natin dito ay ang sinasabi nating kapag walang hiya ang isang tao o ang haya na sinasabi natin ay magsabi siya, magsalita siya, gagawa siya na kung ano man kanyang gusto. Subalit may dalawang bagay na dapat niyang ang tao ay hindi siya dapat mahiya. Una, ang pagsasaliksik ng kaalaman. Tayo ay pinag-utusan ng Allah Jalla wa Ala na fas'alhu ala dhikri in kuntum la ta'lamun.
Magtanong kayo sa mga may alam, sa mga scholar, kung wala kayong alam. Kaya yung sinasabi nating pagiging walang hiya, ibig sabihin na tayo ay magtatanong dito upang mabibigyan ng kasagutan o kasagutan ng ating mga katanungan, ay dapat tayo manaliksik at hindi po tayo dapat dito mahiya. Maging sa sinasabi nating katayuan ng kababaihan, ang kanilang buwan ng dalaw, o maging ang pribadong ginagawa ng tao, ito ay naisalaysay ng Propeta alayhi salatu wasalam upang magkaroon ng kaliwanagan at hindi tayo dapat mahiya po rito. Pangalawa, ang pagsabi ng katotohanan, at ito yung pag-utos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Kaya dahil dito, hinirang ng Allah Jalla wa Ala ng umma ang siyang pinakamainam na umma sa lahat ng mga umma, sa dahilan na sabi ng Allah Jalla wa Ala na tayo nagpapatupad ng kabutihan at pumipigil ng kasamaan. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayong pinakamainam na pangkat ng tao sa ibabaw ng mundong ito. Pinakamainam, kaya dahil dito tayo ang mauna sa araw paghukom. Tayo ang unang papasok, bagamat tayo ang huling umma. Sa dahilan na tayo nagpapatupad ng kabutihan at pumipigil ng kasamaan. Kaya dahil dito ating nagagawa ito, ang kabutihan na pinipigilan dahil meron tayong kaalaman. At ipapatupad natin ang kasamaan. Napipigilan ang kasamaan sa dahilan na mayroon tayong batayan. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Ito lamang ang umma na kung saan maging sa lipunan natin sa ngayon, maging sa ating mga kapatiran halimbawa, na nagdidiriwang ng sinasabi nating kaarawan ng Pasko o kaarawan ng Panginoon ng mga ibang grupo ng tao. Kaya dahil dito, sa Islam, ay meron tayong tamang batayan. Ito ay bawal, ito ay pinapahintulutan. Ang sinasabi nating pagdiriwang ng kaarawan ng Diyos ay hindi maaring gagawin ng tao dahil ito'y pagtatambal. At ang hukom ng ating mga ulama na kanilang pinagsang-ayunan, ito ay haram. Dahil ito ay papasok sa sinasabi nating shirk o pagtatambal sa Allah Jalla wa Ala, na kung saan ito ang siyang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao laban sa kanyang dakilang tagapaglikha. Ang pangatlo na makuha natin sa aral ng hadith na ito, magsalita ka o gagawa ka ng anumang inyong ninais kung wala kang hiya o wala kang masabi natin ang hadith na ito na kung saan gagawa ka kung anuman ang iyong ninais dahil sa wala kang haya. Ang hadith ay nagpapakita ng kagandahang katangian ng pagkamahiyain. At ito ay tanda ng pagkakaroon ng iman. Ito'y naisalaysay ng mahal na Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Al-haya min al-iman. Ang haya ay bahagi ng pananampalataya. Kaya dahil dito, bilang isang mananampalataya, dapat lang ang isang mananampalataya ay dapat gagampanan niya ang kanyang tungkulin na hindi siya natatakot kanino man. Kaya dahil dito, ang pagkamahiyain ay dalawang klase. Ang pagkamahiyain ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang ibig sabihin nito ay nararapat ng isang tao na ito, siya ay mahiya sa Allah Jalla wa Ala na suwayin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiya siyang suwayin ang Allah Jalla wa Ala. Kaya siya ay magtago o lalayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at susundin niya ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pagkamahiyain ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ito'y sa pagitan ng pag-iwas at pagpigil ng tao sa anumang gawain na salungat sa kagandang asal at katangian ng isang mananampalataya. Kaya hindi siya masabi nating malaswa sa panalita o magaspang sa kanyang galaw. Ito siya ay isang masabi natin meron siyang matamang pag-uugali. Pangapat, ang taong walang kahiyaan sa kanyang sarili at sa ibang tao ay kanyang hayagang ginagawa ang kanyang ninais at walang pakialam kung anong sasabihin at maramdaman ng ibang tao. Kaya makikita mo na ang iba ay kanilang pinag-usapan ang mga taong masasama na ito at kanilang pinipintasan ang taong hindi nahiya. Kaya bumababa ang moral at pagrespeto sa taong walang hiya. Hindi kaaya-aya sa isang Muslim na kanyang pag-usapan bagkus, maliban na lamang kapag kanilang nais na pigilin ang isang kasamaan. Panglima, ang kawalan ng haya o pagkamahiyain ay nagdadala sa tao na ilantad ang hindi kanais-nais na gawain. At hindi pagkakaroon nito ay nagdudulot sa tao na ikukubli ang kasalanan at kapintasan. Bilang panghuli na bahagi ng kaalaman na makukuha natin ng hadith na ito ay katibayan na nagpatutuo sa pagkakaroon ng masyia o kakayahan at kapasyahan ng tao sa kanyang ginagawa at yun ay tugon o kasagutan laban sa pananaw ng sikta o grupo ng Jabariya na sila ay siktang naligaw sa pananaw tungkol sa kadar o kapalaran. Dahil kanilang itinatakwil
at hindi pinapaniwalaan na ang alipin ng Allah Jalla wa'ala ay meron sariling kapasyahan at kalayaang pumili. Ganon din sa sinasabi nating Qadariyah, na sila ay talagang sumubra na ang tao ay meron ng kapangyarihan kung ano ang kanyang gagawin. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya, kapag siya'y nahiya sa Allah Jalla wa'ala, siya ay magsusumikap na gagawa ng kabutihan at iiwasan ang anumang ipinagbabawal at siya ay maging matapat at mabuti sa kanyang kapwa-tao dahil ito ang maidudulot ng haya. Ang haya ay walang maidudulot mariban lamang sa khair o kabutihan. Nawa, matamo natin at makamtan natin at maisa sa buhay ang tunay na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Dahil dito ang Islam ay magbibigay ng pangalaga sa pagitan natin at sa ating dakilang tagapaglikha na tayo magkakaroon ng haya na gagawin ang ating tungkulin at sa ating kapwa-tao na hindi natin siya lapastangan, hindi natin siya gagawa ng kasamaan, maging ito'y tago o maging ito'y lantad. Dahil tayo ay may tunay na takot sa Allah Jalla wa'ala na ito ang minimithi ng bawat isa't isa na matamo na aangat ang kanyang iman dahil sa kanyang katangian na mayroon siyang haya. Siya'y matatakot maging sa publiko o maging sa tago dahil sa kanyang tunay na paniniwala at ito ay ang pinag-utos ng pananampalatayang Islam. Ang Propeta Muhammad a.s. ang siyang pinakamainam na tao na kung saan ito ang kanyang katangian. Nakasintulad siya ng isang dalaginding na kung saan nahihiya. Kung sa kanyang sarili po lamang, subalit kapag sa batas ng Islam, siyang nangunguna na ipapatupad at gagawin ang gawain iyon. Kaya magsusumikap ang bawat isa't isa na matamo natin ang haya, na magkakaroon tayo ng haya sa Allah Jalla wa'ala upang sa gayon ay ating maisasabuhay ang pananampalatayang Islam na ipagpalain tayo ng Allah Jalla wa'ala at bibigyan ng kabutihan sa mundong ito at matamo natin ang kagandahan ng kabilang buhay, ang paraiso. Allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا بالهداية طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب